sa mga bata, especially Oo nga, no? hindi sila nangangagat. So safe sila sa bahay to make kids kayo. Basta ang importante lang, kuhanin mo sila where they're still young, habang dumedete pang ganito, so they will recognize you as their parent, if not the mother. Oh my! Parang magkamukha nga tayo, magkakulay tayo eh. So ito, gutom na gutom, yung isa lang, kasi kinuha ko yung dodo niya. Hindi ko kinuha. Nagalit siya, ayan. So for the first few weeks, ito nangaaga, for the first few weeks, they will require milk from their mother, especially yung first day of colostrum. They eat a lot. They eat every 2 or 3 times a day, grazers, the browsers. So yung buhay nila revolve around 80% eating and drinking. So kung meron kang mga bagong landscape na bahay, medyo ingatan mo lang yung mga... Kasi kakain lang sila ng kakain yan. You really need a cage. Baka masira. Yun ang i-advise natin sa mga viewers. Alright. Don't go running around the first goat or sheep that you see. Kailangan magtanong muna if this is the right pet for you. Alright. Thank you so much, Sir Nilo, also for bringing your pets with us. Salamat din po. Maraming salamat. Saan sila pwede tumawag kung gusto nila bumili? Nasa Kawit, Cavite po kami. Malapit lang sa bagong municipal building. Ang number ko is 0915-958-0467. Yeah, thank you po, Sir Nilo. And thank you, Doc Ferd. Alright. Ubus na yung gatas. Daliri ko na. Daliri na. Magbabalik ang unang hirit, medic. Hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Puso ng Pasko. Sa unang hirit, misyon totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Okay mga kapuso, balik po tayo dito sa Marikina River Park kung saan makikita ho natin ang mahigit 400 stalls dahil nga po doon sa kanilang mga bazaar dito na nag-grand opening today. Kanina nag-ikot-ikot po ako dito at talaga namang napakarami hong pagpipilian dito, mga unique at mga cute na items. At doon sa pag-iikot ko na yan, kailangan mahaba-haba yung oras niya para makapili kayo maayos. Eto na! ang mga napamili ko ngayon. Yan, di ba? Mga panregalo ho natin sa ating mga inaanak. Talaga naman ho, matutuwa. Yan. Ito mga ganyan, no? Man, ito ho, yung mga personalized mug. Mga umiilaw-ilaw na baso. Ayan. Mga sunglasses na pang kids na talaga. O yan, no? Para silang mga robot. Ito yung mga chicken na may ilaw-ilaw din. Mga phone holder na medyo kakaiba. Kala mo mga picture frame, pero ito pa yung mga phone holder. Ito yung mga stuffed toys na pwede mong gawing ganyan. Para stuffed toys lang, pero pwedeng gawin siyang hat ng ating mga kids, lalong-lalo na pag mamamasko sila. Ito naman yung mga umiilaw na mga headband. Yan, pang mga babae. Ayan. So ito ho, ang mga halaga niyan ay from 10 pesos, mayroong 50 pesos. Ang pinakamataas na ay 100 pesos. So sulit-sulit. At marami kayong mabibili para sa pagdating ng Pasko sa ating mga inaanak at sa ating mga pamangkin, sa mga kids. I'm sure matutuwa ho dito sa ating mga cute at mga kakaibang items na ating nakita dito po sa Marikina River Park. Kaya punta na kayo dahil maraming pagpipilian. 400 stalls po dito. Ang gabalik ang unang hirit. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit. Misyon totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Alright, babalik pa rin po tayo dito sa Don Benito's Cassava Cake. Dito po yan sa Sacred Heart Novaliches. At dahil nga 40 days na lang bago magpasko, well, perfect na perfect po ito mga kapuso na ipangregalo para sa ating mga mahal sa buhay. Just make sure na ilagay siya sa mga magagandang boxes or sa magandang packaging para presentable naman siya. At syempre, kailangan kong tikman kung talagang okay siyang ipangregalo this Christmas. In fairness, masarap nga siya. Pero mga kapuso, alam nyo ba na ang cassava cake, tulad sinabi ko kanina, ay very rich po siya sa carbohydrates. Kaya pampalakas talaga siya sa atin. Pero make sure, lalo na sa mga nagda-diet, na take in moderation lang. Dahil medyo mataas din siya sa calories at sa sugar. And now, para naman sa mga kapuso natin na gustong gawin itong negosyo, nako, maganda rin itong umpisang negosyo dahil for only 130 pesos ay pwede ka nang makagawa ng isang ito kalaking box at pwede mo siyang ibenta for 170 pesos. So may kita ka na agad na 40 pesos. Now para sa mga mas maliliit na box, well, 65 pesos lang mga puhunan at 85 pesos yung po yan pwede ibenta. So 20 pesos agad ang tubo niya per box. So okidoki. So paano? Kakalimutan ko muna ang aking diet at kakain muna ako ng cassava cake. Ibabalik po ang unang hirit. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang misyon totoo ang unang hirit, ang saya-saya.
sa unang hirit at seryosong usapan naman po tayo mga kapuso tungkol po sa isang sakit na po pwede nating pigilin pero kalat pa rin sa ating bansa, ang pagkakaroon ng rabies. Yan ang tampok na kwento mamayang gabi naman sa Eyewitness. At eto syempre kasama po natin ngayon ang isa sa mga 2010 Star Awards for TV's Best Documentary Program host na si Mr. Jay Taruk. Jay, good morning! Good morning, Connie. Oo, pwede mo kaming kwentuhan kung ano yung nakala pong impormasyon tungkol sa rabies. Alam mo, Connie, unang-una sa lahat, ito ay bahagi ng aming ikalabing isang taong anibersaryo dito sa Eyewitness. At kung saan ang ginagawa nga namin, ibinabalikan namin yung mga natatanging dokumentaryo namin dito sa aming programa. At kung maalala nyo, noong taong 2000, may ginawa kami tungkol sa rabies, yung bangis ng rabies ni Luchid Cruz Valdez. Ang kakaiba dito sa dokumentaryong ito ay meron silang natsyempohan na talagang yung nakalulumong sinapit ng mga nakakagat ng asong may rabies. So aming binalikan ito at inalam namin kung ano yung mga makabagong teknolohiya na para magamot yung mga nararabis na Nagkakaroon kababayan ito. natin. Oo. Sige, dahil sa napaka-interesting nito at talaga maraming matutulungan din ng mga kababayan natin to about this information, please invite them, Jay. Okay, inaanyayahan po namin kayo na huwag niyong palalampasin itong aming natatanging dokumentaryo, itong ang title ay Rabies, mamayang gabi. Ito ay bahagi ng aming ika-11th year anniversary sa Eyewitness. At unang-una sa lahat ay, alam mo, Connie, hindi naman karaniwan din sa mga programa ngayon sa telebisyon na nagtatagal ng ganito katagal. Yes. 11 years. Sa TV years, talagang matagal na matagal yung 11 taon. So, ako, 10 years na ako dito sa Eyewitness. So, isa ako sa tinatawag nilang senior citizen. So, 10 taon sa Eyewitness, tapos sa ibang programa. So, huwag na natin pag-usapan. Baka mauwi sa mga edad-edad. So, ang una-una sa lahat, nagpapasalamat kami sa GMA, sa management, kay Miss Marisa Flores na itinuturing ko na mentor ko talaga sa aking profesyon at sina Attorney FLG, sina Sir Jimmy Duavit at sa lahat po ng sumusuporta sa Eyewitness sa nakaraang 11 taon. Hanggang ngayon ay nag-i-email pa rin sa amin ng mga rekomendasyon, mga lahat-lahat ng suhestyon. Maraming salamat po. At speaking of pasasalamat, this coming Saturday po, magkakaroon kami ng DVD launch. Wow! Out na po yung aming Best of Eyewitness, this coming Best of Eyewitness DVD na tinatampok po ang mga 8 natatanging documentary ng Eyewitness. So, abangan niyo po this coming Saturday. Talaga namin yan. Sa Greenbelt po yan at sa lahat ng Power Books magiging available. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. Jay Taruk, at congratulations sa inyo sa Eyewitness. Thank you. At happy birthday din pala kay Rida Reyes, ang ating kasamahan sa News and Public Affairs. At syempre, kay Connie San Pedro, kapangalan ko ba ito? Ng EQHS Special Science Batch of 1979. Marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik pa rin ng unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Lalong nagiging masarap, crispy at incredible ang umaga. Happy birthday, Gigi Manika! At Banji, happy birthday! Dito tayo bukas dito lang sa...